Hindi na nag-aksaya ng oras si Lin Tian, nagbigay siya ng simpleng utos, at agad sumugod ang Goblin Sword, kumilos ito ng may napakalakas na bilis, higit pa sa inaasahan ni Veronica. Nang mapagtanto niyang wala silang pag-asa, sumulong si Veronica at itinulak palayo si Abito, sinusubukang protektahan ito, ngunit hindi sapat ang maliit na aksyong yun. Agad tumama ang Goblin Sword, bumasag sa kanyang depensa at tinapos ang kanyang paglaban sa mismong sandaling yun. Naging malalim na kulay pulang dugo ang mga mata ni Veronica, puno ng matinding galit. Sumigaw siya na napilitan lamang siya sa sitwasyong ito, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan, nang walang pag-aatubili. Ginamit niya ang isang ipinagbabawal na teknik, isang ereheng pagsasamo na tumatawag kay Yerem, isang sinaunang pinuno. Ilang sandali pa, may napakalaking nilalang na tumugon, lumitaw si Yerem mula sa kawalan, napakalaki nito na tila nilamon ng anino ang kalangitan. Sa sandaling lumitaw si Yerem, gumuho ang pag-atake ng Undead Pope, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laban, kaya bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, gamit ang dalawang kamay upang sumuporta sa sarili sa lupa. Sa paligid niya, ang nagliliwanag na apoy na dating bumabalot sa hukbo ng mga halimaw ay naglaho, ngunit sa puntong yun, wala na itong saysay, ang bawat halimaw ay naging mga kalansay na lamang. Sa kanyang huling lakas, sumigaw ang Undead Pope sa galit, tinawag silang mga baliw na nilalang at nagbabala na ang mundo ay tuluyang mawawasak dahil sa kanilang sariling mga gawa. Pagkatapos ay nagbago ang tono ng kanyang boses, at nagmakaawa siya sa kanyang Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Ang kanyang desperadong tinig ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan, humahalo sa alikabok at usok na umaakyat sa himpapawid. Tahimik na pinanood ni Veronica ang lahat, iniisip na nagsimula ang lahat ng ito dahil sa sariling pagkakamali ng Pope, na siyang umakit sa atensyon ng mga ereheng matatandang nilalang. Sa likod niya, ang bitak sa kalawakan ay dahan-daang nagsara, tuluyang tinatapos ang pagsasamo. Gayunpaman, mabigat ang naging kapalit. Nararamdaman ni Veronica na unti-unting nauubos ang kanyang lakas, samandal siya sa kanyang tungkod, halos hindi na makatayo, at inutusan si Abido na ilayo siya mula sa larangan ng digmaan. Agad siyang inalalayan ni Abido, pinapanatag ang kanyang loob na ayos na ang lahat ngayon. Sinabi niyang nanalo na sila, at nangakong dadalhin siya agad pabalik sa Demon Castle. Sa mas mahinang tono, idinagdag niya na silang tatlo, siya, si Veronica, at si Alice, ay sa wakas ay mamumuhay ng mapayapa ng magkakasama. Tumingin si Veronica sa wasak na larangan ng digmaan, tahimik na nagmumuni-muni na matapos ang ilang dekada ng pakikibaka, kahit ang isang napakalakas na puwersa tulad ng simbahan ay tuluyang bumagsak sa kamay ng mga halimaw. Bigla, may isang boses na sumire sa katahimikan nang tawagin nito ang Queen of Bones na si Veronica. Binabati siya sa kahangahangang tagumpay, kasabay ng bahagyang mapanuksong tawa. Sabay na napalingon sina Veronica at Abido sa pinanggalingan ng tunog. Doon ay nakatayo si Lin Tian, pinangungunahan ng napakalaking hukbo ng mga goblin. Sa loob ng isang saglit, tila nagulat si Veronica, ngunit agad din siyang nagpakalma. Tinanong niya kung paano siya nakarecover agad mula sa kanyang mga sugat, at kung saan ang galing ang ganoon kalaking hukbo ng goblin. Kalmadong sumagot si Lin Tian, sinabing hindi naman kailanman malubha ang kanyang mga sugat. Tungkol naman sa mga goblin, ipinaliwanag niyang lahat sila ay kanyang mga tapat na nasasakupan. Muling nayanig si Veronica sa sagot na yun, hindi niya maintindihan kung paano nito nakalap ang napakaraming makapangyarihang goblin leaders. Si Abito naman, ay hindi itinago ang kanyang galit, tinitigan niya si Lin Tian at sinabing wala nang saysay ang karagdagang usapan. Sa dami ng goblin leaders na naroon, iminungkahi niyang patayin na lamang siya at gawing mga alipin ng dakilang tomb ang mga goblin. Tumugon si Lin Tian na may bahagyang mapanuksong ngiti, tinatanong kung sigurado ba talaga siyang subukang patayin siya. Sa loob-loob niya, pinagtawanan niya sila. Iniisip na sa wakas ay ipinakita na ng demonyo ang tunay nitong anyo, at sisiguraduhin niyang pagsisisihan nito ang paglitaw sa mundong ito. Hindi nagpigil si Abito, dinala ng galit, sumugod siya upang patunayan ang kanyang lakas. Ang kanyang matalim na buntot ay hamampas sa hangin sa isang mabangis na arko. Tuwirang tinutukan si Lin Tian, isang pagsabog ng pulang enerhiya ang sumiklab sa sandaling tumama ito. Nanlaki ang mga mata ni Abito nang huminto ang kanyang pag-atake sa kalagitnaan ng hampas. Makalipas ang isang segundo, naramdaman niya ang sakit at napagtantong nasugatan ang kanyang buntot sa banggaan. Agad niyang hiniling na malaman kung ano ang ginamit ni Lin Tian upang harangin ang kanyang atake. Nagsalita si Veronica, binabalaan siya na si Lin Tian ay may suot na world-class armor. Lalo lamang nitong ikinairita si Abito, hindi niya matanggap na ang isang nilalang na tinitingnan niyang simpleng goblin lamang ay maaaring magkaroon ng ganoong kagamitan. Hindi na nag-aksaya ng oras, tinawag niya ang kanyang sandata at nagpas siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na charm technique. Nagsimulang lumitaw ang mga kulay rosas na kumikinang na puso sa paligid, pinupuno ang espasyo at bumabalot. Sa loob ng isang kakaiba at tila panaginip na kaparangan,
Mabilis na kumilos si Abito, lubos na naniniwalang walang lalaking makakatutol sa kakayahang kakalabas lamang niya. Hindi naman kumilos si Lintian, nakatayo lamang siya roon ng tahimik, na tila ba nahulog na sa kanyang kontrol. Nang makita yon, lalong lumapit si Abito, kumbinsidong tapos na ang laban, ngunit sa mismong sandaling ibinaba niya ang kanyang depensa, biglang kumilos si Lintian, tinawag niya ang kanyang sandata at iwinasiwas ang kanyang sibat, na lumikha ng malakas na pag-ikot ng enerhiya na tumaboy sa kanyang atake palayo. Nagulat si Abito nang mabaigo ang kanyang teknik sa harap mismo ng kanyang mga mata. Hindi siya binigyan ni Lintian ng oras upang makabawi, inactivate niya ang kakayahang kidlat ng kanyang sandata, at isang malakas na bolt ng kidlat ang bumagsak sa kanya. Napadaing si Abito nang lamunin siya ng matinding liwanag, at dahil sa lakas ng tama ay napalipad siya sa buong kaparangan, malakas siyang bumagsak sa lupa at hindi na makabangon. Kalmadong tumingin si Lintian sa kanya at sinabing wala siyang interes sa ganoong uri ng panlilinlang. Ipinaliwanag niyang noong panahon niya sa kaharian ng mga dwarf, marami na siyang naranasang ganoong mga epekto, kaya hindi na yun uubra sa kanya. Kayo ba naman araw-araw na gagamitin ng iba't bibang klaseng babae sa Dwarf Kingdom? Siguradong mauumay ka naman siguro. Pinanood ni Veronica ang lahat ng yon, halatang nagulat na ang isang napakalakas na charm spell ay walang epekto sa kanya. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na maling kalaban ang pinili ni Lintian sa pagkakataong ito. Walang pag-aatubili, ginamit niya ang sarili niyang mahika, isang kumikislap na pulang bilog ang kumalat sa ilalim ng kanyang mga paa habang nagkakas siya ng isang super tier summoning spell, sa isang iglap, daan-daang undead knights ang lumitaw, bawat isa ay nasa humigit kumulang level 95, kumpleto sa armas at handang lumaban. Ang pinagsamang lakas nila ay bumuo ng isang napakalaking puwersa, handang durugin ang anumang haarang sa kanila. Isang tingin pa lamang, agad nagbigay ng utos si Lintian, sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na kumalat at gamitin ang kanilang mga mahiwagang kagamitan upang pahinain ang kalaban. Sabay na kumilos ang magkabilang panig, at mabilis na naging magulo ang kaparangan, na naging isang ganap na larangan ng digmaan. Ang hukbo ng goblin, na may hawak na world-class weapons, ay agad na nagsimulang magkaroon ng kalamangan. Bawat hampas nila ay nagpapabagsak ng mga grupo ng undead knights, lalo na nang sumali na ang mga goblin na nasa antas ng Demon Lord. Sa ganitong mga sandata, lalo pang naging nakakatakot ang kanilang lakas. Habang pinapanood ang takbo ng laban, nagsimulang mapagtanto ni Veronica na nagkamali siya sa paghuhusga kay Lintian. Naging malinaw sa kanya na matagal na nitong palihim na pinapalakas ang sarili, naghihintay lamang ng tamang sandali. Sa pamamagitan ng pagpapabangga sa simbahan at sa Great Tomb, inayos niya ang lahat upang siya ang makinabang ng husto sa sitwasyon. Batid niyang hindi papabor sa kanya ang laban kung magtatagal pa ito, kaya kumuha si Veronica ng isang bato at nagpa siyang umatras. Isang kulay ubing portal ang bumukas, at agad siyang pumasok dito. Iniwang nakatayo si Lintian sa larangan ng digmaan habang unti-unting nagsara ang portal sa likod niya. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagtanong kung hahabulin ba nila siya kaagad, ngunit umiling si Lintian. Sinabi niyang huli na ang lahat pagdating nila sa tomb, sapat na ang magiging lakas ni Veronica upang lumaban muli. Sa sandaling yun, lumapit ang Holy Mother sa kanya at nag-alok ng tulong. Agoy ka boy, ano naman kayang tulong ito? Maingat siyang tiningnan ni Lintian at tinanong kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin. Mahigpit na hawak ang Holy Grail, nagsalita siya ng may matatag na tinig at nagmungkahi ng isang kasunduan. Sinabi niyang kaya niyang gamitin ang artifact upang mahanap si Veronica at direktang may padala si Lintian sa Great Tomb. Kapalit nito, nais niyang patayin niya si Veronica, upang ang mga kaluluwa ng mga nasawi mula sa simbahan ay tuluyan ng makapagpahinga. Habang nagsasalita siya, isang system panel ang lumitaw sa harap ni Lintian, na nagpapakita ng kanyang detalye, isang level 99 Holy Mother of Light, sa kabila ng kanyang mga titulo at depensibong kakayahan, nakakagulat na mababa ang kanyang direktang lakas sa pakikipaglaban, malinaw na nakatuon siya sa suporta at pagpapagaling. Sandaling pinag-aralan ni Lintian ang impormasyong yon, bago nagpakawala ng isang maliit ngunit kumpiyansang ngiti. Sinabi niyang wala naman talaga siyang balak hayaang makatakas ang kanyang mga kaaway, ngayong mayroon na siyang paraan upang matunto ng mga ito, wala nang dahilan upang magpigil pa. Nagbabala ang Holy Mother na sapat na lamang ang natitirang enerhiya ng Holy Grail para sa isang teleport. Kapag pamalya ito, wala nang susunod na pagkakataon, ngunit tila hindi nag-alala si Lintian, payak lamang niyang sinabi sa kanya na gamitin ang mahika at ipadala sila sa Great Tomb kaagad. Hindi nagtagal, isang pagsabog ng mahika ang nagliwanag sa isang malayong lambak, at mabilis na kumalat ang balita na nagsimula na ang pangangaso. Sa kailaliman ng isang madilim na kastilyong nakatago sa loob ng Great Tomb, bumukas ang isang spatial gate at lumabas sina Veronica at Abito, pareho silang pagod at nanghihina, lubos na walang kamalay-malay na may papalapit na sa kanila.
Halatang galit si Abito, sinabi niyang hindi niya inaasahang mababaliwala ni Lintian ang kanyang charm magic, at malinaw niyang ipinahayag na hindi niya yun palalampasin. Nagsalita siya tungkol sa pagpapahirap kay Lintian at gagawing miserable ang buhay nito. Si Veronica naman ay tila kumpiyansa, naniniwala siyang hindi makakaligtas si Lintian hanggang umaga. Sinabi niyang kapag nakabawi na sila ng kanilang mahika, babalik din sa normal ang lahat. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng higit pa, isang napakalakas na pagsabog ang Samaira sa kastilyo, agad na gumuho ang mga pader at bumuhos ang liwanag sa loob ng tomb, winasak ang kadilimang dating bumabalot dito. Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ng pagkawasak, at ang kanilang nakita ay lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Ang huli nilang pag-asa ay tila naglaho kasabay ng pagbagsak ng estruktura. Sa gitna ng alikabok at usok, naglakad papasok si Lintian, kalmado gaya ng dati. Sa tabi niya ay ang Holy Mother, at sa likod nila ay isang grupo ng mga goblin na nasa Overlord level. Hindi na ito basta pag-atake lamang, isa itong malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Hindi maitago ni Veronica ang kanyang pagkagulat, itinuro niya kung gaano kakaiba na ang isang tulad ng Holy Mother ay nakatayo sa tabi ni Lintian, hindi yun magkaroon ng saysay para sa kanya. Gayunpaman, kumilos si Abito nang walang pag-aatubili, humakbang siya sa harap ni Veronica at sinabi rito na umalis na. Sinabi niyang siya ang harang sa kanila. Ang ganitong uri ng katapatan ay bihira, lalo na sa isang lugar kung saan ang bawat isa ay lumalaban lamang upang manatiling buhay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lintian, nagbigay siya ng simpleng utos, at agad sumugod ang Goblin Sword. Kumilos ito ng may napakalakas na bilis, higit pa sa inaasahan ni Veronica. Nang mapagtanto niyang wala silang pag-asa, sumulong si Veronica at itinulak palayo si Abito, sinusubukang protektahan ito, ngunit hindi sapat ang maliit na aksyong yun. Agad tumama ang Goblin Sword, bumasag sa kanyang depensa at tinapos ang kanyang paglaban sa mismong sandaling yun. Nakita ni Abito ang lahat sa harap mismo ng kanyang mga mata, nagbago ang kanyang ekspresyon habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang nangyari, at napasigaw siya ng galit, sinabi niyang pagbabayar niya ang lahat ng naroon. Ngunit hindi nagtagal ang galit na yun, ang pressure na nagmumula kay Lintian ay tuluyang dumurog dito. Nang tangkay ni Abito na sumugod muli, itinaas ni Lintian ang kanyang sandata at tumawag ng isang bolt ng kidlat, direkta itong tumama sa kanya. Pinilit siyang tiisin ang sunod-sunod na alon ng sakit. Tumingin si Lintian sa kanya na may bahagyang ngiti at sinabing walang paraan na hahayaan niya itong gawin ang nais nito. Idinagdag niya na tila maraming tao ang nagkakamali sa paghusga sa kanya, at tinanong kung sino ang nagpasya na isa lamang siyang mahinang goblin. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa katayuan, ito ay pag-aari ng sinumang kayang pilitin ang iba na yumuko sa harap nila. Si Veronica, halos hindi na makapigil, ay nagsalita, hiniling niya kay Lintian na wakasan na ang kanyang buhay at patawarin si Abito, at nakiusap din na tigilan na ang paggamit ng kidlat laban dito. Agad tinanggihan ni Abito ang ideyang yun, sinabi niyang hinding-hindi siya susuko, hindi sa ganitong paraan. Natuwa si Lintian sa kanilang palitan ng salita, sinabi niyang sapat na niyang pinakinggan ang kanilang paghuhusga, pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nagpapahalaga sa katayuan nito bilang isang mataas na ranggong demonyo, at kung yun ba ang dahilan kung bakit minamaliit siya nito. Sinabi niyang ipapakita niya kung ano ang ibig sabihin ng lumuhad sa harap ng isang nilalang na dati nilang itinuturing na mas mababa sa kanila. Habang nagsasalita siya, isa na namang alon ng kidlat ang bumagsak, unti-unting nawala ang paglaban ni Abito sa ilalim ng walang tigil na puwersa, ang kanyang tinig, na dating puno ng kumpiyansa, ay naging desperadong pagsusumamo habang nakikiusap siyang tigilan na siya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatrato ng ganoon, sinasabing wala namang tunay na galit sa pagitan nila. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ni Veronica at Lintian, saglit siyang sinulyapan ni Lintian, bago nagpakawala ng isang mahinang tawa, sinasabing muntik na niyang makalimutan na magkasama pala silang dalawa. Pagkatapos noon, hindi tumigil si Lintian, patuloy siyang tumawag ng kidlat, paulit-ulit na pinatatamaan silang dalawa. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng tomb, naghahalo sa isang halos ritmikong tunog, na tila isang baluktot na koro na ayaw matapos. Habang lumilipas ang oras, lalong humina ang tinig ni Abito hanggang tuluyan itong nawala. Namayani ang katahimikan, pareho silang nakahandusay, hindi gumagalaw, sa malamig na sahig na bato. Wala nang malay si Veronica, habang ang mahina at hindi pantay na paghinga ni Abito ay malinaw na nagpapakita na sumuko na siya sa paglaban. Kalmadong nagbigay ng susunod na utos si Lintian, inutusan niya ang Goblin Sword na panatilihing buhay ang isa sa kanila, at gumamit ng lason upang matiyak na hindi na ito makakalaban pa. Ipinaliwanag niyang sayang lamang kung papatayin niya ito ngayon,
dahil ang bawat isa ay may papel sa kanyang binabalak. Sa sandaling yun, isang kakaibang tunog ang bumasag sa katahimikan, agad itong nakakuha ng pansin ni Lin Tian. Nang lumingon siya, nakita niyang muli nang nakatayo si Veronica, isang pulang aura ang bumabalot sa kanya habang nagsisimula siyang tumawa, sinasabing napakawalang muwang niya kung iniisip niyang madaling mapapatay ang isang undead. Mabilis na lumapit ang Holy Mother kay Lin Tian at nagbabala, sinabi niyang ayon sa kanyang nalalaman, hindi tunay na nasa Syra ang mga undead, dahil ang kanilang pag-iral ay laban sa likas na batas ng kalikasan. Sumulyap si Lin Tian sa kanya, halatang hindi humanga, tinanong niya kung paano ang isang tulad niya, sa ganoong posisyon, ay hindi alam kung paano haharapin ang ganitong bagay, pagkatapos ay sinabi niyang ipapakita niya kung paano ito ginagawa sa mas praktikal na paraan. Inutusan niya ang Goblin Sword na dalhin si Veronica palayo at bantayan ito sa lahat ng oras, inatasan din niya itong regular na ubusin ang kanyang mahika gamit ang Demon Sealing Sword, upang matiyak na mananatili itong kontrolado. Hindi nagtagal matapos nilang iwan ang tomb, tumayo silang dalawa sa isang bangin na nakatanaw sa kaharian ng mga tao. Dahan-daang huminga si Lin Tian, ninanamnam ang sariwang hangin, tapos na ang labanan, at ang lahat ng bunga nito ay ngayon ay pagmamayari na niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa Holy Mother, matatag ang kanyang titig na tila sinusukat ang halaga nito. Casual niyang tinanong kung paano niya ito haharapin, ngunit malinaw ang bigat ng kanyang mga salita. Ibinaba ng Holy Mother ang kanyang ulo. Inamin niyang tapos na ang sitwasyon sa Great Tomb, at dahil wala na ang simbahan, wala na siyang tunay na dahilan upang magpatuloy, gayunpaman, nakiusap siya na huwag saktan ang mga inosenteng tao, sinabi niyang handa siyang ialay ang sarili niyang buhay kung kapayapaan ang magiging kapalit para sa kanila. Pinagmasdan ni Lin Tian ang kanyang ekspresyon bago sumagot na maaari siyang pumayag, ngunit sa dalawang kondisyon. Nang marinig yun, sandali siyang nagalinlangan, ngunit sinabi niyang tatanggapin niya ang kahit anong kondisyon, gaano man ito kabigat, basta't hindi tuluyang mapuksa ang sangkatauhan. Sinabi ni Lin Tian na hindi niya kailangan ang kanyang buhay, ang nais niya ay ibang bagay, ganap na pagsuko. Sinabi niyang ang buong sangkatauhan ay yuyuko sa pamamagitan niya bilang kanilang simbolo, pagkatapos ay malinaw niyang inilatag ang kondisyon, ang kaharian ay sasuko at manunumpa ng ganap na katapatan sa mga goblin, hindi ito pagliligtas, kundi pagkontrol, iba lamang ang anyo nito. Ipinagpatuloy niya ang ikalawang kondisyon, ang malaking bahagi ng kanilang supply ng pagkain ay ibibigay sa mga goblin. Kung tatanggapin ang mga kondisyong yon, sinabi niyang magpapatuloy ang buhay ng mga tao gaya ng dati. Sa isipan ni Lin, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang ipinaliliwanag na ang paraang ito ay mas episyente, sa halip na sirain ang lahat, gagawin niyang isang sistema ang mga tao na susuporta sa mga goblin, at maghahari siya ng walang hanggan. Hindi maitago ng Holy Mother ang kanyang reaksyon. Sinabi niyang mahirap tanggapin na ang ganitong bagay ay iniaalok ng napakagaan. Para sa kanya, ginagawang mas malala pa sa pagkatalo ang mismong kaligtasan. Habang naglalakad sila sa makitid na landas, tahimik na nagbago ang direksyon ng mundo. Tila tiyak si Lin Tian sa kung ano ang susunod na mangyayari, naniniwala siyang sa paglipas ng panahon, hindi na kailangang pilitin ng mga tao, sa halip, magsisimula silang magagawan para sa pagkakataong paglingkuran siya, lahat ay uudyukan ng simpleng pangangailangang mabuhay.